Nasaktan po ng lubusan itong si Benhar Abalos, si DILG Secretary Benhar Abalos, inasaktan po siya. Paano? Dahil sa mga nagkalat na litrato, kasama po si Mayor Alice Guo, na tila masaya sila. Diba? Actually, ang PNP at ang NBI, meron din po silang statement dyan dahil pinutakti sila ka-coffee ng kritisismo dahil sa litrato na yan. Ito naman kasi si Alice Guo, sabi pa ni Senator Risa Ontiveros, parang nakipag fan meet naman ito ka-coffee, parang nakipagkita sa kanyang mga fans. Ang saya pa nito ni Alice Guo, no? Lakas maka feeling celebrity itong si Alice Guo. Isa po sa mga binira, isa po sa mga nakatanggap ng kritisismo ay itong si Benhar Abalos, na kung inyong matatandaan ka-coffee, matapos po mapabalita yan na naaresto na po ng otoridad ng Indonesia, itong si Alice Guo, agad-agad lumipad naman yan papuntang Indonesia. To be fair din naman dito kay Abalos, kasama niya si Marbil, agad silang lumipad papuntang Indonesia para makipag-usap dito sa authorities ng Indonesia, kasi kung inyong matatandaan, may mga kumalat din pong datos na palit ulo daw ka-coffee, no? Palit ulo daw yan, yung pala fake news. Kaya huwag kayo agad maniniwala sa mga bali-balita, no? Dahil kumalat yan, palit ulo. So, ang intention naman, to be fair, hindi natin pinagtatanggol si Abalos dito. To be fair din naman, agad-agad, kasi may hinahabol silang oras kailangan nilang makuha agad itong si Alice Guo kasi may maglalapse yung kumbaga time limit, may binigay na oras. Hindi ko alam kung parte ng policy yan, I'm not aware of the policy, no? Pero may oras silang hinahabol. At ang kinakailangan nilang gawin dyan, baka alis agad, and I understand na grenta ito ng chartered flight ka-coffee papuntang Indonesia. Syempre medyo mahal-mahal yan ka-coffee, no? Ang sinasabi ni Abalos, wala na silang pahinga dyan. Pag alis, halos wala na pahinga at balik na agad dito sa Pilipinas at nabash pa sila. Kumbaga, pagod na nga yung kanilang ginawa, nagsakripisyo na sila, nag-efforts na sila dyan, and then bashing pa ang uuwi sa kanila. So, naglabas po sila ng hinanakit. Isa to si Abalos, mamaya pag-usapan natin yung sa PNP at sa NBI. Sige, nasa headline ito ka-coffee ng Inquirer, no? Abalos airs side on photo with Alice Guo. Malabang, nakita nyo na yung litrato na yan ka-coffee, nakasama niya si Marbil. Yan, nandiyan sa ating cover page. Kasama niya si Marbil, no? At nasa gitna nila si Alice Guo. Interior Secretary Benjamin Benhar Abalos on Friday stressed that the photo of him with the dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo in Indonesia was taken only for documentation purposes. So yan, ito, marami tayong kailangan dito ng ipaliwanag. Kinuha daw po yung litrato na yan kasi mukhang masaya sila ka-coffee, no? So kinuha daw po yung litrato na yan para documentation purposes lang. Kumbaga, para sa reporting nila, may record sila. Ang problema, kumalat yan sa social media. Ang mali dito ka-coffee, ang mali dito, hindi man mali, ang lapses, pagkukulang ng grupo dito ng authority, no? Kung sino man yan, ng NBI o ng PNP o kung sino man pong bahagi dyan. Ang mali ninyo, masyado kayong na-excite. Di ba masyado silang nagdiwang, masyado silang nagsaya. To the point na kailangan i-share itong mga litrato na to. Hindi natin alam kung paano nag-leak yan. Shinare ba yan sa kamag-anak? Shinare sa GC? O paano ba yan? Yun ang mahirap dyan. Yun ang lapses siguro nila. But the intention, for documentation purposes. Actually, ang sinasabi nga ng NBI dyan, masaya sila that time dahil may uuwi ng araw nila itong si Alice Guo na walang kondisyon na ibinibigay itong Indonesia. So kaya masaya din. And si PBBM din, na-interview din mismo si PBBM dyan. And ang sinasabi naman dyan ni PBBM, ina-attribute niya sa kultura nating mga Pilipino, no? Pagiging masiyahin at pagiging mahilig dito sa selfie. Abalos' statement was in response to the backlash he received after a photo of him, Philippine National Police Chief General Romel Marbil and Guo went viral on social media. Tayo, aware din tayo dyan. Marami ka-coffee na mga kaibigan din natin, hindi rin nagustuhan. Ako, initially din, medyo off. Hindi naman natin sinasabi na masamang-masama na yung mga taong dawit doon sa litrato. No? Pero parang off, no? Makita natin na isang pugante and then yung authority natin nakangiti. In fact, may mga kaibigan tayo dyan sa Philippine National Police and sa PMA din. Kilala nyo ka-coffee. Kung may mga kapitbahay kayo dyan, mga graduate ng PMA, graduate ng PNP. Ang alam ko pinagsasabihan sila na i-avoid nila yung pagngiti. Hindi ko alam kung order ba yan, official order ba yan, o instruction lang, o
kung ano man. Halimbawa sa mga litrato, iwasan nila yung mga pagngingiti. Kumbaga, halimbawa, magpipicture kayo, kasama mga kaibigan, nakaganyan ka lang. Naka-default ka lang. Iniiwasan nila yung nakangiti. What more pa dito sa sitwasyon na yan na medyo negatibo, no? Parang insensitive kasi ang dating dito. Feeling ko, ako, honest take ko yan. Yan ang lapses dito ng team dito na nag-responde siya sa Indonesia. But we have also to give credits doon sa kanila dahil sa kanilang pag-e-effort, no? Na mapabilis yan to make sure na babalik talaga dito si Alice Guo sa Pilipinas without any condition coming from the Indonesian government. Sabi niya, according to Abalos, the photo was taken while he was talking with Marbil and Guo. This kind of photo, as long as it's facing like that, you cannot tell what is happening next to you. This photo is an offshoot of that meeting that was being documented. And I really do not know why she was posing like that, Abalos said, speaking partly in Filipino in a chance interview on the sidelines of a situation briefing dyan po sa probinsya ng Rizal. So, may punto din naman siya. Di ba? Hindi mo makokontrol si Alice Guo kung anong reaksyon niya. Kung magagano-gano si Alice Guo, ngingiti siya doon. Kung may saltik na rin yan ka-coffee na kung anong gagawin, hindi na makokontrol yan. Hindi naman pwede sabihin niya, no, sad face ka dito, happy face ka dito, etc. etc. So I hope, as I said, that our countrymen will understand it was never a selfie. This was taken while we were talking about things, sabi po ni Abalos. Yung kay Abalos, naiintindihan ko. Sige, okay yung kay Abalos. Pero yung mga opisyal ng NBI, ka-coffee, at ng Bureau of Immigration, halatang nakangiti, ka-coffee. Medyo mas off yun. Ito kay Abalos, medyo maano pa siya, maintindihan mo pa siya dahil hindi naman siya gano'n na, tulad ng ginagawa ni Senator Bongo na gano'ng selfie, no? Pero may pagkukulang, ka-coffee, on the side of tawag dito, on the side of Abalos at ng kanyang team, no? O kung sino man nag-handle niyan, yung media team niya, may pagkukulang doon. Kasi kung ang purpose yan is documentation lang, syempre, may mga kukuha naman dyan ng litrato, not for sharing with the media. Problema siguro, nasobrang sa pagka-excite. O yan, nakuha na namin si Alice Guo, dadalhin na namin yan dito sa Pilipinas. Masyadong excited, no? O share yung litrato, ano to, kung baka sa GC lang yan, o sinare sa isang undersecretary, sa isang ASEC, and then sinare, kumalat na ng kumalat. Sa social media, mahirap ka-coffee, yung mga ganyang sitwasyon. Mabilis talagang kumalat yan. Kaya kung ayaw mo mag-trending, abay iwasan mo ng kumuha ng litrato. Diyan pa lang, huwag ka nang kumuha ng litrato. Hindi sapat yung reason for documentation purposes. Dahil eventually, babalik din po sa inyo yan. Anong take nyo dyan ka-coffee? Mamaya pag-usapan natin yung sa NBI at sa PNP. No? Doon nag-apologize sila dyan. Dito kay Abalos, konti-konti lang, konti-konti. Siguro lesson learned na rin yan ka-coffee sa mga opisyal na maging extra sensitive ka-coffee, maging extra sensitive. Tama yung training dyan sa tama yung training dyan sa PMA, Philippine Military Academy, at sa PNPA, sa Philippine National Police Academy. Sa mga gathering, sa mga ganyan public events or public press conference or press briefing o kung ano man yan, maging sensitive sa reaction. Kasi tampulan kayo dyan Magkamali ka ng reaction, magkamali ka ng comment yan, agad yan negative agad ang impact niyan. And para ipagtanggol din naman, yung pagngiti na yan, culturally din, hindi ko alam pero nag-agree ako doon sa point ni PBBM na culturally, tayo mga Pilipino, mahilig tayo mag-selfie. Minsan nga, di ba, binabagyo na tayo, hinahagupit na tayo ng kung anong kalamidad, nakangiti pa rin tayo. So partly, pwede mo siyang ma-attribute doon sa cultural upbringing natin o sa cultural background natin mga Pilipino na kahit negative, masaya pa rin tayo, no? Pero again, we have to be extra sensitive, lalo na po sa ganito mga bagay dahil mabilis tayong ma-misinterpret online. Okay, anong say ninyo dyan ka-coffee? Anong take nyo dyan? Sige, comment dyan sa ating comment box. Basahin din natin yung mga komento. Oy, Lynn Bingkalo, kumusta ka na, Lynn? Nakikinig sa atin. Happy viewing po sa inyo. Oy, Kuya Ronald Ihares. Oy, nakikinig sa atin si Kuya Ronald at si Tita Vivian. Shoutout po sa inyo. Nandiyan po sa Quezon City. Happy viewing po sa inyo. Enjoy your family time this weekend. Kit, hindi son of God devil yan, si Kibuloy daw. Sabi ni Kit, ayun ba? Jobert Bautista, Kawatan, Janglo daw, tatakdo tayo yan. Sino yan, si Kibuloy ba? Renito, Colyan, Kaloyal, yan, shoutout ka-coffee. Sir Renito, happy viewing po sa inyo kay BUT. Sana di na lang pinost yan. Actually, yes. Intentionally,
ang purpose daw naman talaga ng litrato na yan for documentation lang. Pero actually, hindi mo sila makokontrol dyan. Kasi public place yan, ka-coffee. May authority from the Indonesia. Di ba? May mga Pilipino dyan. Sa lawak na yan, sa dami ng tao, parang almost 50 ata yung tao doon sa isang room na yan kung saan naganap yung picture taking na yan. Hindi mo lahat makokontrol yan. Bawal maglabas ng photo, ha? At hindi mo talaga makokontrol din yung magiging reaction o movement dito ni Alice Guo. Kaya extra careful na lang sa sarili mo, ka-coffee. Kaya na lang siguro ang kinakailangan natin dyan. Doble ingat na lang talaga. Mama Del, nakikinig sa atin, Mama Del. Happy viewing po sa inyo. Kay Policarpio Macasero, good evening, ka-coffee, happy viewing. At kay Sir Sammy Arbas, nakikinig din po sa atin, happy viewing po sa inyo. Tigay mga ka-coffee natin na nasa Facebook, yan, shoutout din natin. Kay Bebang, kay Joel RC, kay Jack Milena Maceda, kay Thomas Cabunok, at kay Salome Gibson. Shoutout po sa inyo. Thank you for tuning in. Baka hindi pa po kayo naka-follow ha sa ating Facebook page ha. Pasuhin na lang ka-coffee ha. Please like and follow sa Facebook. Kung nasa YouTube po kayo, please click nyo lang po na subscribe dyan po sa baba para mabasa rin po yan, para updated kayo sa ating mga bagong upload. At kung may comment kayo, ilagay dyan sa ating comment section. Maganda rin, magkaroon tayo ng interaction, no? Dyan sa ating comment section. Sabi ni Ma'am Maria Organic Vlog, watching from Moscow. Happy viewing sa inyo, ka-coffee, dyan sa Moscow. Sabi naman ni Mami Lovely, overreacting lang naman ang iba. Wala namang masama kung mag-selfie, sabi ni Mami Lovely. Actually, may point ka rin naman dito, ma'am, no? Pero yun na lang. Siyempre, hindi naman natin makukontrol din yung magiging reaction ng tao. Pero hindi maalis sa isip ko to, itong kasabihan na to na I forgot kung sino yung, kung kanino ko nabasa ito, no? Pero ilang beses ko na itong naririnig na I am responsible for what I say, but I am not responsible for how you understand. Nagigets niyo yung ka-coffee. Responsable lang ako doon sa mga sinabi ko. Pero kung paano mo inintindi yung sinabi ko, no, the way you understand yung statement ko, eh hindi na po ako responsable doon. Eh kung nalungkot ka dahil sa sinabi ko, wala na po akong responsibilidad doon. Dahil ang responsibility ko, yung sinabi ko lang. Nakalimutan ko kung sino yung nagsabi niya, pero that adage, no, yung saying na yan will apply to this situation. O sige, comment kayo dyan. Ano sa tingin ninyo dyan para mabasa rin ng iba nating mga ka-coffee. Sige, let's move on, ka-coffee, sa ating next topic.